Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. So bago tayo magpatuloy pa ng ating mga video series ay practice muna ako dito sa chess.com at pagkatapos nating makipaglaro ay i-analyze ulit natin. Okay, so malaki ang ibinaba ng rating ko dahil nagkasunod-sunod ako ng OLATs itong nakaraan lang. Okay, Sicilian. PD Master ang kalaro natin, bawi tayo. Yan, B5. Okay ba? Bilis tumira. Ayaw magpalamang ng oras ha. Hoy, anong gagawin niya dyan? Capture. Magbi-B3 siya siguro, no? 6. Ano nga? Bishop G4. Bishop D7. So, tempo lang yon para kahit pa paano. Yan, nag-F4. Knight E8, Knight C7, Knight E6, mga ganong idea. So, dito magdi-D4 na kasi may mga ganong chance eh. So, ang bilis niya tumira. Grabe. Ang bilis tumira. Pag kinapture ko, ito na lang ako. F5, then Bishop H6. Ayan, kasi barado na eh. Hindi ko naman pwedeng capturein kasi makakatulong sa kanya na mabuksan yung diagonal. Pero grabe. Ako, mukhang malaki yata ang lag ko ah. Akin pa rin ang gumalaw? Yun lang. Kaya naubos ang rating ko dito. Kasi lagi akong lag. Ang lakas ang lag ng chess.com. Grabe. Nako, yari. Sa ano na lang tayo? Lichess na lang tayo siguro. Malakas ang lag. Gagawin natin dito. Medyo na late ako nang gawa ng video mga kamatchas kasi may inasikaso ngayong araw. Kasunod-sunod kaya ayun. Uy, yun pala idea niya. Bishop E3 muna ako. Kinapture, may capture ako. Bishop G3 yan or kaya Bishop E1. Kinapture o di check muna ako. Capture. Talaga? Ba't ganun ginawa niya, no? Bakit gayon? Teka muna, baka mamaya oras ko na naman ako umaandar. May waga tong chess.com eh. Yung bigla-biglang sayo pa lang umaandar, akala mo eh, paasa eh, no? Akala mo sayo ang ano eh. Kumbaga, ikaw ang nakalamang eh, hindi pala. Yan, King H8, ang idea ko niyan, ko. Dito ako. Yan. Tagpasin ko na talaga yan. Sige, tagpas. Na, magwawala na ako dyan. Meron akong Bishop C6, baby. Ayun. Nakahalaw. Uy, grabe. Dito lang. Pahinog muna. Ito idea, oh. Queen takes. Oh, boosh. Ang lakas niyan. Yun, nakabawi-bawi din. Nakabawi-bawi din. Pagdating sa network, mas magandang sa lichess. Napansin ko lang kumpara sa chess.com. Ang chess.com medyo parang naobserbahan ko parang ang daming nalalaglagi. Ito na lang. Oh, may check naman eh. Yan na lang, may check naman. Check ulit. May queen pa. Queen. Okay, ayan po ang laban na ito. At least nanganak ulit ang rating ko. Grabe. Sabi ko na pag ilalive medyo maswerte. Kasi kapag yung yung tipong magpapahinga na ako o kaya yung nalibre ako, wala akong ginagawa o kaya nag-upload ako, doon ako naglalaro eh. Inaalat. Grabe, ang gamit ko cellphone. Pero pag ang gamit ko ito ngayon, ang gamit ko laptop. Kasi po merong mga may mga nag-comment na, Coach, mo naman, pakita mo naman yung talo mo. Kung naka-live ba ako di akong naka-record ba ako 'Di ba? Kaso ito yung moment na ang gamit ko laptop. Gaming laptop. Ayan.
Kapag ako naglalaro ng iba, cellphone gamit ko, napansin ko masyadong malakas ang lag pag cellphone ang gamit. O kaya tablet ni Mrs. Pag inihiram ko, malakas. Pero pagka laptop, o kaya computer, medyo maganda. Napansin ko lang. Pero may lag pa rin. Nakita nyo naman kanina, di ba? Ilang segundo rin yun. Okay, so i-analyze muna natin ito para kapulutan ng ating mga kamatsas ng kaalaman. Okay? Nagsisil yan, E4, C5, C4. So kapag ka ganito kasi nakakita ng C4 na ganito, automatic papunta na sa ano yan eh. Sa Maroxy-bind formation. Diba kasi binabind nga yung D5 eh. Yan, oh, yan ang mahirap dyan sa black eh. Kasi ibabind talaga yan. Yan. Ito nag-sacrifice ako, napansin nyo. Sacrifice yung B5 at dito nag-D3. So itong B5 kasi simpleng sacrifice pero medyo makamandag yan pagka halimbawa pinagtatagpas yan. May idea kasi, yan ang idea ko, Bishop A6. Nag-Knight BC3. Naalala ko meron akong kalarong IM dito. Ang ginawa ko nag-Knight B4. So ang idea, mag-check nga naman ako. Diba? So agad-agad naman siya nag-castling. At dito, nag-Bishop C2 ako. Ang nakakatuwa, nag-A3. Blunder ratios kasi mayroong Bishop C2. Ayan, so wala na rin. Dito ang ginawa kasi kinapture na yung bishop eh. Pero kung magku-queen E1, may knight D3 eh. IM ang kalaro ko dito. So, wala na. May ganyang mga kagulo. May ganyang mga gulo-gulo dyan. Okay? Pero, ayan, genius nga yung ginawa niya. Nag-D3 lang eh oh. Nag-Rook B8, Castle, nag-D6, Rook B1, Knight F6, B3. Solid ano? Nag-Bishop G4, nag-H3, nag-Bishop D7, nag-King H7, at dito nag-Castle, F4, ayan, Knight E8. Ang bala ko talaga dito, mag-Knight C7, Knight E6, then pupunta ako sa D4. So dito, nag-Bishop E3. Ito na yung time na kinakailangan na mag-Knight D4, kaya ako nag-Knight D4 eh. Kasi may mga discarding mag-D4 eh, mga ganong idea eh. Capture muna, capture, tapos yung mga bigla mag-D4, mga ganong idea. So dito, inunahan ko na nag-Knight D4 na ako, nag-Bishop G1. Ayan. So ang idea niya, marahil gusto niya kasing capturein. Kaso hindi pa niya makapture, magkakaroon kasi ng fork eh. Ayan, may fork eh. So dito ang ginawa, nag-Bishop G1, Knight C7, yun, kinapture na niya. So wala nang fork. Knight E2, nag-E5, obligado ko namang depensahan yan. Syempre, alam nga namang ibigay ko lang yan ng buo. Nag-F5. So dito, kung mapansin nyo, bad na yung fianchetto bishop ko sa G7. Kaya ang ginawa ko, nag-Bishop H6. Ayan, yan na lang ginawa ko para kahit papaano, magkaroon ng purpose, magkaroon ng buhay-buhay man lang ang bishop ko. Then, nag-G4, A5. Ayan, syempre, habang naramdaman ko na gumagapang siya sa king side, kailangan ko rin namang mangurot sa queen side para maka-counter. King side versus queen side. Nag-Queen C2, Knight A6, Bishop F2, Knight C5. Ayan, syempre para kahit pa paano magkaroon ng buhay ang aking knight. Ayan, nag-H4 oh. Dubious or risky. Ang tira lang daw dito ay, grabe, meron na palang ganon. Knight X D4? Knight X D4? Grabe ah. Ano yun? Ano yung tira na yun? Tama ba? Knight X D4 oh. Ayan, kung ay, hindi nyo nga pala nakikita yung engine kasi natakpan na ng aking camera. Nakabukas kasi yung camera. Knight X D4 daw, pero lamang pa rin ang black. Capture and then Bishop X D4. Sa computer, kayang-kaya yan. Medyo malakas ang dating yan. 'Di ba? Mapuwersa yan, pero syempre sa human, nakakailang yan eh. Nag-Bishop E3 ako. Ang idea ko kasi, pag kinapture ngayon nga nang nangyari. Pero dito pala, dapat ang ginawa niya, sa palagay ko dapat Bishop G3. Iwas lang. Yan nga yung ina-analyze ko eh. Para makaiwas eh. Ayan. Di ko alam kung ano pa yung kasunod ko dito. Siguro kakapturing ko ito or mag-A4 ako. Ayan, para may pressure sa B3. Mga ganong idea. Pero wala eh. Na-fall kagad dyan sa ano eh. Na-fall in love. Ayan. Na-fall. Ayan. Nag-King H8. Rook G8. Ayan na. Nag-Knight G3. Yun. Tinagpas ko na talaga. Rook takes G4. So talagang ano na yan, pa-quality na yan. Ayan, may check pa ako, tapos ang laban. Okay, so medyo wala eh. Yung ganitong mode, kailangan nang gawin yan eh. Kasi pag hindi ko ginawa yan, walang kabuhay-buhay na paparating. So,
dapat madagdag sa atin yung ganyang estilo, pangangalikot, kung paano mag-create ng attack. Ayun. Okay, so pagkatapos kong i-upload ito ay lalaro ulit ako, then malaman kung ano mangyayari. Promise kung talo ko, ipapakita ko. I-analyze natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na in-analyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions at comments dito sa game na in-analyze natin, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.